ito yung meron tayo while we're doing network marketing. So yung 7Ms na to, dito lang iikot yung training po natin. Okay? I hope you're there. I hope nag-chat down po kayo. I hope nakatutok po kayo sa monitor nyo and nag-ano po kayo, relax kayo sa comfortable position nyo po, no? Ayan, dapat comfortable position po tayo. Ay, hindi ko pa po birthday, Sir Don. Ayan. 7Ms, no? 7Ms. Ano ba tong 7Ms na to? Ayan, may idea na ba kayo sa 7Ms? Sino gusto magkaroon ng 7M? Yung yung may 000, 700. Sino? Wala. O sige. Wala namang pilitan po eh. Okay, andyan ba? Loud and clear ba ako? Kasi naka-data po ako, naka-hotspot yung laptop ko. So pagka medyo challenging, i-off ko yung cam ko kasi hirap na po baka yun pa yung mga kadisgrasya sa training natin. Alright, sino itong mga nag-chat na to? Alright, so ready na daw sila. Ayan, ready na. Are you ready? Excited? Ayan ha. 7Ms in MLM we must have. Alam niyo po ba na nasa MLM industry tayo? Baka ninyo alam yun na baka akala ng iba ni MLM. M. Luwilier ba yan? So iba po yun. So 7M. So number 1M. Pito lang po ito. Kaya medyo direct to the point po yung training po natin. Okay? So I hope you enjoy, you learn after this training. Okay? So number 1M. Listen natin. Mindset. Totoo naman, sa pag-network, dapat tama yung mindset mo. Alam niyo po ba na very crucial ang mindset? Hindi ka magtatagumpay sa MLM pag mali yung mindset mo. Kung ang thinking natin is parang small time, part-time lang talaga, si MLM business, si LLIC, network marketing, well, may problema tayo sa mindset. Dapat ang mindset natin, matagal na namin to sinasabi, dapat naka-align to do sa ginagawa mo at nakikita to sa resulta mo. Kasi kung ang resulta mo is hindi nag-fit dun sa gusto mo mangyari, may malaking problema sa mindset. Ayan. So alam niyo po ba na 85% no ng pwedeng mangyari sa atin nagsisimula sa mindset. Ayan. Lahat po ng bagay nagsisimula sa utak. Naniniwala ba kayo doon? Type 1 nga po lahat ng may utak. Lahat ng may utak, type 1. Lahat ng may utak. Yan. Paano pag di narinig, no? Tapos di nag-type. Yari tayo dyan. Ang dami Brainy Ayan, game. Totoo po ito. Kung gusto mong maging gusto mong maging top earner, let's say for example, top earner na lang ni LLIC, dapat naka-mindset na sa'yo na doon ka papunta. Okay? Kasi sa MLM business, syempre, dapat tama yung mindset natin eh. Hanggat hindi mo siya tinatanggap na nasa MLM ka na at ito na talagang gagawin natin na recruit, invite, 'di ba? Presentation, training, mali pa yung mindset natin. Pag ang mindset natin is parang sa pag-attend ng training is parang napipilitan tayo where we have wrong mindset pa din. Hindi pa rin siya incline dun sa dapat na mangyari sa iyo. Kasi totoong networker, to po yan na tama yung mindset. Ang mindset kasi para siyang computer. Alam yung computer? Syempre naman, 'di ba? Kasi lahat ng tayo gumagamit ng computer, marunong gumamit ng computer. So yung computer may program 'yan, may database. So kung ano yung ilalagay mo siya sa program, do sa system, yun yung magfo-function. Yun yung magfo-function. Okay? So yung mindset, malaking factor po 'yan sa success ng isang tao. Kasi kung sa utak pa lang, thinking mo talunan ka na, 'di ba? Thinking mo loser ka na. Well, paano pa sa reality sa totoong buhay? Tama mali. So yung mga mindset natin dapat in line. For example, kami sa GUB, ito yung mindset namin, ito yung pinapakopy namin sa inyo, ito yung dapat maging mindset natin para nagkakaintindihan tayo. Kasi minsan pag hindi nagkaintindihan, nagka-clash eh. Tama? Parang nagkikipag-usap yung Ilocano sa isang Bisaya. So hindi nagkakaintindihan, parehas magkaiba sila ng mindset, magkaiba sila ng language. Tama? O yung mga iba nga hindi makapagtsuwari-wap eh. 'Di ba? Kasi iba pa yung mindset niya eh. 'Di ba? So mindset is crucial pagdating sa negosyo natin kasi kung diyan pa lang sa mind natin
parang talo na tayo, hindi na natin kayang gawin yung negosyo, well, yun yung talagang mangyayari at mangyayari kasi yun yung pinoprogram natin. Sa MLM business, mind games ang MLM eh. Laban, tatagan ng isip, tatagan ng utak. Totoo naman po, no? Siyempre, nasa MLM business tayo, kailangan may laman yung utak natin. Kailangan may laman tayo, may bubuga tayo. Kung yahanay ka sa mga ibang networker sa labas, dapat you're one of a kind. You are, kumbaga lulutang ka, magsha-shine ka, you're cream of the crop. So iba yung mindset. So yung mindset natin, guys, alam niyo po ba, basta malaki po ang may tutulong ng mindset sa atin eh. No? Pagising mo pa lang sa umaga, ano yung una mo iniisip, yung blessing o yung problema? 'Di ba? Yung blessing na gumising ka, blessing na namulat mo yung mata mo, 'di ba? Pero depende sa situation, syempre. Then next, yung mindset natin, guys, we have to develop a positive and growth-oriented mindset. Yan, dito na papasok yung openness natin na laging dapat tayo natututo. Kaya sinimulan ko siya ng quotation kanina na if you are not earning yet, make sure that you are learning. Kasi hindi wala ka man income, panalo ka pa din kasi may natutunan ka. Kasi pag may natutunan ng isang tao, doon siya nade-develop. 'Di ba? Huwag tayong maniwala sa stock knowledge kasi kaya nga siya stock na lang din na nagagamit, 'di ba? So we have to continuously develop a positive growth-oriented mindset. Ano ba yung growth-oriented mindset? They are always hungry for learnings. Hindi nila iniisip na alam na nila lahat. Hindi nila iniisip na yung itong training na to parang hindi ko naman kailangan to, parang hindi naman to importante. Well, actually, iniisip natin parang hindi importante, yung pala yung pinaka-importante. Tama, kasi we keep on resisting sometimes. Kaya mindset pinag-usapan natin kasi pag yung mindset natin is open, guys, lahat ng information, knowledge, level up, skills, mabilis na lang pumasok, mabilis na puma-absorb. Halimbawa, ngayon, tingnan niyo po, nagsasalita ako ngayon. Pero kung mindset natin is hindi po nagtutugma, hindi niyo po ako maintindihan. So sa mga hindi po naiintindihan ako, may problema pa sa mindset. So hindi niyo po ako nasusundan. So ibig sabihin, dapat we have the same mindset para nagkakaintindihan tayo. Ayan, ilang taon na ba kayong member ni LLIC? May 5 years na po ba dito? 5 years? Sino po yung 5 years na? Ilang taon na ba yung company? 4 years. 4 years. O, 3 years. Sino na? Mag-type nga sa chat box, sino yung 4 na taon na? Mag-type nga ng 4 years. Kapag 3 years ka na, mag-type ka nga ng 3 years. At kapag 2 years ka na o 1 year ka na, type ka nga para malaman natin syempre. 'Di ba? Dapat sa tagal ng panahon, dapat, guys, ito dapat, ayan, tama na yung mindset natin. Kasi isang damakmak yung training natin eh, 'di ba? Yung dito pa lang sa mindset na to, sa ano pa lang, sa Let's G natin, bugbog na po eh, 'di ba? So let's develop. Paano ba de-develop to? You keep on attending trainings, 'di ba? Yung kahit na minsan alam mo na, pero gusto mo pa matuto at may gusto kong bagong matutunan, you have to develop habit kasi to eh. Sabi nga, it takes to 21 days to become a habit. So, kailangan lagi-lagi mo talaga siyang ginagawa. So, yung growth-oriented mindset, you're open for all learnings at any cost. Ibig sabihin, in all ways, you are ready for learnings and you are always hungry for learnings. Ayan. Ako hanggang ngayon naghahanap nga ako ng ano pa, ng magme-mentor pa, magdadagdag pa kasi gusto ko pa ma-improve yung sarili ko. Hindi ko sinasabi na ito na yung pinakasagad eh. Meron at meron pa yan eh, 'di ba? Syempre lagi tayong nagde-develop and gino-goal natin na dapat nagle-level up tayo from time to time. Kasi nakakaya po kaya sa inyo. Nakakaya po sa mga members ng LLIC. 'Di ba? Kung hindi kami nagkakaroon ng growth, 'di ba? Hindi kami growth-oriented mindset, tapos sinasabi namin maging growth-oriented mindset kayo, 'di ba? So it will fall back to us kapag ka ganun. So ito, this training po, this learnings is of course result of learnings. Nag-aaral pa rin po tayo kung ano yung pwede nating ma-share sa community, 'di ba? So, let's develop po yung positive, hindi po negative. Kasi whatever you program in your mind, yan po yung mag-manifest sa action nyo. So, yung action nyo,
yun yung magbibigay ng result. So pagka sabi nga ni Chinkitan, negative mindset plus negative action equals negative result. So positive mindset plus positive action equals what? Positive result. Ayan. So believe in yourself and to the opportunity. Minsan matagal na tayo sa negosyo, sa kumpanya o sa opportunity. Nung una believe tayo pero syempre pagka dumadaan tayo sa struggle, sa challenges, unti-unti nawawala yung belief level eh. Yung belief level, nawawala po yun eh. Kumbaga para siyang kandila na unti-unti pong lumiliit. So unang-una, maniwala ka sa sarili mo, no? Yun naman talaga yung kailangan eh. The first step to win is to believe that you can. And of course, maniwala ka sa opportunity na meron tayo ngayon. Minsan madaling sabihin, mahirap panindigan, 'di ba? Ay hindi, naniniwala ako sa network marketing kasi nakita ko marami nagka-coach dito, marami na nag-encash ng milyon-milyon, ganyan, etc. Pero in reality, pag mag-isa na lang 'yan, 'di ba? O minimo, 'di ba? Pag mag-isa ka na lang, minsan napapaisip ka, para sa akin ba tong opportunity na to talaga? Dito ba talaga ako nilagay ni Lord? Ito pa talaga yung gagawin ko? Ito ba talaga yung papayaman sa akin? O sino dito? Sino dito naniniwala na dito yayaman sa LLIC? Sino dito naniniwala? Type ano nga, type me. Hindi ako type niyo yung ME. Ayan. Sino dito naniniwala na yayaman po sa LLIC? No particular time. Kung trip niyo po 10 years, kayo po bahala. Pwede 1 year, pwede 2 years, 1 years, ganon. Pero deep inside, aminin niyo po o hindi, 'di ba minsan pagka napanghinaan ka ng loob, parang isip mo, parang unti-unti mo kinukumbinsi parang hindi para sa akin 'to. Parang di ako pang beauty products 'di ba? Parang di ako pang skincare, parang di ako pang LLIC. So we have to believe in ourselves. 'Di ba? May kwento 'to pero saka na baka umabot tayo ng 11:00. Ayan. So maniwala tayo, of course, mindset pa rin 'to Mindset pa rin 'to. Abangan niyo yung second M. Maganda 'yon. Yung mindset, syempre, you have to correct your mindset first kung mali yung mindset natin towards dun sa opportunity and towards dun sa sarili natin. 'Di ba? Then, be open to learnings and adapting. Yung iba open, pero yung iba hindi ina-adapt. Kaya hindi ina-adapt kasi minsan, meron na silang naunang knowledge na akala nila yun yung information na yun lang yung totoo, yun lang yung acceptable, 'di ba? Pero pag hindi ka open sa ibang learnings, well guys, para hindi ka rin empty cup pag ganun, no? So we must open for many learnings and adapting and applying to our business. Kasi yung learnings, marami naman tayong makukultivate na learnings from different ways. Pero kahit saan yan, pwede kayong matin sa ibang trainings 'di ba? Pero yung i-adapt mo yung mindset, 'di ba? Paano ba yung mindset ng isang top earner? Paano ba yung mindset ng isang millionaires club? Paano ba ang mindset ng cream of the crop, 'di ba? Minsan ba natanong 'yon from average to, alam mo 'yon, above average? Minsan ba naisip mo ano kaya mindset ng mga kumikita ng malalaki, 'di ba? So that's what I mean, na i-adapt natin and let's be open to all learnings na kailangan natin matutunan 'to. Kasi kung gusto mong maging, bawa, gusto mong maging icon, 'di ba? So kailangan nating i-adapt, i-recalibrate natin yung mindset natin. Lahat ng mali, tanggalin na mindset, i-let go, 'di ba? Pakawalan na yung pride, yung ego. Kasi ito yung natutunan ko long time ago pa, kapanahon pa ng Hapon, 'di ba? So hindi na 'yon. So yun yung sinasabi natin na pag open ka sa learnings, pagka nakita mo na ay mukhang mas okay to, eto yung i-adapt mo, hindi yung old knowledge mo pa. Kasi possible guys, yung old knowledge mo that is obsolete already. You know what I mean obsolete? Yun yung mineral water, 'di ba? Tama. Ay, hindi, absolute yun. Obsolete, ibig sabihin hindi siya effective. Akala mo effective pa, pero hindi na pala. Well, makikita naman kasi sa result yun. For example, wrong mindset. Akala natin, okay pa ngayon ito example lang Akala natin, ako dati kasi nag-flyering ako. Ang hirap naman talaga din mag-flyering sa network, guys. Totoo naman. Mainitan ka, maarawang ka, tapos
lalamukusin pa yung ano, alam mo yun, yung flyers. Wala namang masama sa pag-flyers, no? Pero sa akin kasi, ang pananaw ko, hindi na kasi siya parang ano ngayon eh, ganun ka-effective. Pero, um, nasa digital age na kasi tayo ngayon. So, yun, ang kailangan natin adapt talaga, yun, digital marketing. Kasi tayo yung mapapagod. 'Di ba? Ang hirap kaya, try natin. I know, yung iba dito hindi pa na-experience yung ganun, eh, 'di ba? So, yung pagiging open natin sa ano, yung sa technology, that's one way of para mas mapabilis po yung negosyo natin. Okay? So that's first M. That is the first M. Ayan, mindset. Okay? That's mindset. Pag tama mindset mo, magiging tama yung galawan mo. Pag tama yung galawan mo, magiging tama yung action mo. Tsaka yung results, no? Second M, syempre sa MLM po, may market. Ayan, since mga networker po tayo, o kung di mo inaamin na networker ka, ano ka, 'di ba? Customer ka, ganun. So market, ah, ang tanong, ito, kilala nyo ba yung market nyo? O market natin? Alam ba talaga natin yung market natin? Yes or no? Sino dito alam yung market natin? Ang LLIC pwede sa lahat, para sa lahat, pero hindi lahat para sa LLIC. Medyo magulo, no? Ang LLIC pwede sa lahat, pero hindi para sa lahat. So may market lang din talaga tayo. May market lang tayo. Parang ganito, pag nag-alok ka ng kape, 'di ba? Hindi lahat gusto ng kape, 'di ba? Yung iba gusto Milo, Ovaltine, 'di ba? Choco. What do I mean? Meron tayong ano talaga, meron tayong kanya-kanyang market talaga in the end, no? Napakalaki ng market natin. And the first we must understand is knowing and understanding the needs and wants of your target market. Ayan, dito papasok yung medyo technicalities ng training natin, no? So since nasa MLM world po tayo, MLM business, understanding and knowing the needs ng market natin is very important. Hindi yung latag lang tayo ng latag, hindi yung present lang tayo ng present, hindi yung demo lang tayo ng demo. Hindi natin tinignan kung itong product na to mag-fit in ba siya dun sa skin type niya or magma-match ba dun sa complexion ng kulay niya. 'Di ba? Alam niyo 'yon, yung kahawig ni yung kakulay ni Mayweather tapos nilagyan niyo siya ng ano, ng lotion, 'di ba? Poison na yung itsura noon. Tama? Understanding, knowing, and the needs and wants of the target market. Siyempre, ang target market natin, of course, tao na may potential sa negosyo natin, tao na inaalagaan yung sarili. Yan yung market natin eh. Tao na balidoso, balidosa. Yan yung mga target market natin kasi skincare tayo eh, kaya nga skincare. So ang hanapin natin yung marunong mag-alaga sa skin nila or sila yung sobrang sensitive, no? When it comes to mga skincare. Ayan, sila yung market natin. At the same time, when it comes to opportunity naman, yung mga naghahanap ng mga extra income, part-time, they're also considered as market. Ano ba yung needs nila? Ano ba yung gusto nila? Kasi sometimes tayo po, we are the endorser, eh, di ba? Tayo yung kumakausap ng mga prospects natin. Minsan, represent natin kahit na hindi nila kailangan. Agree o agree. Minsan, na-experience na ba yon? Nakapagbigay ka dun sa prospects mo na hindi niya naman kailangan. So, naisip mo, ba't ko ba sinabi yun? Ba't ko ba ginawa yun? Hindi niya pala kailangan. Halimbawa, ganito, namawer ka ng cheque. Example lang cheque. Mayaman pala. 10 sasakyan. Hindi niya kailangan yun. 'Di ba? Ang kailangan niya possible yung products o kaya yung opportunity na maintindihan niya para marami siyang matulungan. So yung pag naintindihan kasi natin yung market natin, yung behavior ng market natin, yung target market natin. And for all no guys, ito FYI sa atin, dapat alam mo yung target market mo. Dapat alam mo kung sino yung hinahanap mo. Alam mo kung sino yung binebentahan mo at dapat alam mo talaga kung ano yung gusto mong market. Okay? Andiyan pa po ba kayo? Knowing and understanding is um very crucial no sa MLM. Syempre,
Gusto mo i-dominate yung market, gusto mong magkaroon ng pangalan sa industry, gusto mo lumaki yung earnings mo, gusto mo lumaki yung ano syempre yung magkaroon ka ng identity, you have to know the market. Ano ba yung market natin? 'Di ba? Sino ba yung mga target market natin at ano yung kailangan at ano yung gusto nila? Kasi hindi yung gusto natin yung masusunod eh. Tama, ito maganda po ito. 7 heads, 'di ba? Pero ang kailangan lang niya, i-try lang yung product, 'di ba? So hindi pa rin mag-fit in. So napaka-importante nito marami naglalatag, marami na marunong mag-present, pero kokonti lang yung nakakaintindi at nakakaalam ng needs and wants. Kaya nagkakaroon ng instant pay-in. Narinig yun ng instant pay-in, yung nagpe-pay-in kagad kasi na-resolve on that presentation yung needs and wants nila. Bukod sa excited sila na nalaman nila, nakita nila yung negosyo, doon nagkakaroon ng instant pay-in. Kasi na-resolve yung tinatawag na needs and wants. Remember, we are the solution provider sa gusto nila. Let's say for example, may PECAS. Ano yung kailangan niya? Alam mo naman yung product natin na patanggal ng PECAS melasma, yung spot cream, 'di ba? So yung ibibigay natin, wag mo nang paggamitin muna ng BB cream, 'di ba? Kasi yun yung solution dun sa problems niya, yun yung solution dun sa kailangan niya, 'di ba? So doon natin naintindihan yung target market natin. Pag ganun kasi yung nangyari, mas magiging smooth yung transaction. We become more transactional. So ibig sabihin, marami tayong magiging katransact pagka naintindihan natin yung market natin. Next, precise and customize your message to meet their needs and preferences. Pwede natin customize yan. I know iba-ibang klaseng tao yung nakakasalamuhan natin every single day. Sa FB nga lang, iba-ibang tao yan, iba-ibang attitude, behavior, at iba-ibang kinds of prospects po yan. So we can precise, customize based on their needs. Sa kanila din manggagaling eh. Yung sagot, sa kanila din manggagaling. Kung ano yung prefer nila. So paano natin malalaman yung needs and preference nila? Syempre, by asking questions, may pagkwentuhan tayo. 'Di ba? Mas marami kang makukuha information kapag nakikinig ka sa prospects mo. Take note of that. Hindi lang tayo lagi yung nagsasalita. Pati yung prospects na natin kailangan magsalita kasi doon tayo kukuha ng solution do sa problema nila. Tama? The more you listen, the more solution you can get, no? Marami kang pwedeng ibigay na i-counter part or counter attack doon sa problems niya. So pag marunong tayong makinig, nakinig tayo sa ano nila, sa sinasabi nila, ito yung challenge ko ngayon, ito yung kailangan ko, meron akong melasma, PECAS, ganyan. Meron akong utang, ganyan. So alam mo na kung ano yung sasagot mo. Tama? Alam mo na yung ano, kasi pag when you give the right answer, the right solution to their needs or to their problems, definitely magmamatch yun eh. Parang tornilyo po yan. Ano yung tornilyo? Tsaka yung nut, di ba? So pagka hindi match siya, maluwag. Tama? Pagka hindi pa rin match yan, hindi mo maipasok yung tornilyo sa nut. Tama? Doon sa ano, sa yung umiikot, di ba? Pero pag match yan, magfi-fix yan. Tama? So ganun din sa prospects and sa atin mga negosyante, 'di ba, mga network marketer. Magma-match po yung expectation and dun sa needs and wants ng ating mga prospects. Are you learning? So understand natin yung market natin, ha. Halimbawa, nasa event po kayo, 'di ba? O makipagkwentuhan ka, understand and knowing your target market, kahit isa yung kausap mo, kailangan mong maintindihan at malaman yung needs and wants niya. Kasi yun na yung perfect opportunity para makausap siya eh. Take note of this, hindi ka nabibigyan ng second chance para i-present ulit at para malaman mo, ma-detect mo kung ano yung kailangan mong ibigay ito para matulungan mo siya dun sa kanyang problems, 'di ba? Ayan. Next, message. Talking about message, syempre ito guys. Talking about message, kailangan clear, compelling message. When we say compelling, ibig sabihin, ito yung literal na ramdam niya na makakatulong ka yung message mo o yung products natin or opportunity para sa kanya. Kasi pagka hindi niya naramdaman na parang hindi naman ito yung makakatulong sa kanya, 'di ba? Yung message kasi very important to
Pag may prospects po tayo, since sabi ko na 7 M's to sa MLM eh. Yung messaging, the way we deliver, the way we share the business, the way we share the opportunity, yan, minsan kasi doon nagkakatalo eh. Paano natin ilatag, ibagsak yung opportunity, yung negosyo, yung mga products natin. Oh. Yung minsan nagkakatalo sa messaging yan. Remember, tayo yung gustong humingi ng favor dun sa prospects natin. So dapat yung message natin must be clear, must be compelling message about our products and opportunity that literally can help them. Ayan. Kasi we are communicating with people, we are dealing with people. Do you agree? Wala naman tayong kinakausap na kangaroo dito, 'di ba? Wala naman tayong nakakausap na pusa, aso, 'di ba? So, communicate the benefits effectively and be able to add your value proposition. So, dito napapasok sa messaging, sa messaging. Ayan. Kahit hindi ito sa prospects mo, kahit to sa ano kahit to sa team mo, 'di ba? We have to communicate very well. Siyempre, hindi porket nag-join niya ngayon, masasabi na natin na matagalang member na yan kasi pwede pa rin yan malusaw, mawala. So yung communication is the key. Message. When we say message, we deliver clearly kung ano yung goal natin sa bakit natin pine-present yung opportunity presentation, yung marketing plan natin, ano yung magagawa ng mga produkto natin, ano yung ma-establish natin na value for them para maka-fit in dun sa needs nila. Alright? Yung mararamdaman nila na this is it, eto na yung right opportunity para sa akin. Kasi pag maganda yung message, pagka clear, alright? Pwede natin customize yan, sabi ko kanina. And we have to be good communicator sa ating mga prospects. Oh, 'di ba? Speaking of being good communicator, syempre pag masabi mong good communicator ka kapag naintindihan ka, 'di ba? Pero pagka hindi naman din naintindihan, 'di ba? So it's useless. So sayang po yung effort natin and time. So talking about value proposition, medyo malalim kasi ito konti. So yung value proposition, ito yung naipaunawa natin, naipaintindi natin yung value nung mga products natin, not only the products but the opportunity itself. Even you as a person, as a salesperson, as a networker, your value, no? Your value. Ibig sabihin, yung position mo, na-position mo na yung sarili mo, yung value mo, no? By creating message, compelling message na they will feel about uh, you concern, your concern to your prospects, di ba? Hindi yung parang takam na takam tayo sa commission, di ba? So sabi dito, always add value whatever we do. Kailangan naka-add yung value natin. Diba? Ano ba yung value mo sa negosyo? Ano ba yung value ng mga products? Ano ba yung value ng ginagawa natin, 'di ba? So lahat 'yan, naki-create po 'yan sa pag-conceptualize ng message natin. Iba-iba kasi tayo ng atake eh. Merong brusco, merong direct to the point, meron namang articulate. Ayan. The word is articulate. So pagka-articulate yung message mo, papawaw pa nga yung prospect sa iyo eh. Oh, parang ano talaga iba yung pakiramdam. So doon nila maramdaman yung value. Unang-una kasi yun yung value, you show your value eh. Kung nakita nila na valuable ka, of course, mararamdaman nila yung offer mo valuable din. Hindi lang siya negosyo pera-pera. Okay? So, yung benefits, ano yung magiging effect nito sa kanila. And for example, yung ano, nag-communicate ka sa kanila talking about your vision na 2 to 3 years from now when they do this business, kapag ginawa nila tong negosyong to, you communicate very well, naipakita mo yung vision mo sa kanila, ito yung mangyayari po sa atin, ganyan ganyan, etc. Isa po tayo magkakaroon ng results, 'di ba? So yun yung tatawag ko na communicate, no? The benefits effectively, no? Hindi lang yung products natin, ano na yun eh, bonus na yun eh. But rather kung ano yung talagang may bibigay ng opportunity para sa kanila. Ayan. Next M. Ayan. Siyempre sa mga meron ng grupo dito, no? Kailangan merong meeting. Since nasa MLM po tayo, nakita ka na ba ng grupo na hindi nagme-meeting, hindi nag-uusap-usap? Kakasasabi lang natin sa last slides is communication. Siyempre part dyan yung meeting.
No, syempre pagka may negosyo ka, 'di ba, kami mga nagmi-meeting kami, 'di ba? Kailan nga yung last meeting natin, last year ba yun? So yung meeting po, syempre kung may grupo ka na, importante yung meeting. Bakit? Kailangan mo mag-conduct ng regular meetings to engage with your teams. Syempre, paano lalaki grupo mo kung hindi kayo nagkikita-kita, di ba? Hindi kayo nag-uusap-usap, no? And yung mga prospects natin, mag-engage din yan kapag nakikita nila na engaging yung team na sasalihan nila. So, pwede siya sa training, presentation, yung ma'am. Alam mo yung ma'am, yun yung meeting after meeting. Ayan. Kasi through meeting, guys, it builds relationship and shared information. So mas nakakahawa siya ng energy, good vibes, and yung na-adapt ng mga bagong members kung ano yung mga dapat nilang gawin at natututo sila sa mga old members. Yan, yung mga coaches, yung mga mentors, di ba? Lalo na pagka sa training, sa presentation, yan, na-adapt nila yung ano yung dapat nilang gawin, lalo na kung first timer, 'di ba? So, hawa-hawa energy yung kumbaga transferring of information din 'yan. Kaya nga tawag dito shared information. Ayan. So, yung meeting, mamaya hindi na po tayo nagme-meeting, no? Yung mga speaking of meeting, kanina, ayan, nag-meeting yung mga ano, yung mga kaninang umaga. Ayan. So, very important din na we are attending meetings din, attending trainings like this kasi uh, possible yung iba merong mga tanong pa yan na hindi naintindihan. So dun sa meeting, dun nila pwedeng i-tanong yan, i-raise up. Then doon sila eventually mag-grow kasi natututo sila, 'di ba? Pero pagka walang meeting, hindi nagkikita-kita, tapos wala pang kita, wala na talagang magkikita-kita, 'di ba? So conduct regular meeting, lahat po ng may teams dito, no? Ah, dapat meron kayong regular meeting. Hindi naman po araw-araw o hindi oras-oras meeting. Mali naman po 'yun, no? Huwag niyo nang pong gawing ano, bisyo yung meeting. Sabi sa training, meeting tayo. Okay, bukas may meeting tayo ulit. Araw-araw may meeting. Hindi po ganoon. Siyempre, you have to be productive and at the same time dapat nagmi-meet din. Kasi diyan di-discuss yung ano yung mga challenges, diyan discuss paano i-approach yung ano, yung problems, 'di ba? Paano i-resolve. So doon natututo, shared information. So remember this, meeting also keeping. Kapag hindi na kayo nagmi-meeting-meeting ng grupo nyo, remember we are in the MLM industry, syempre hindi ka naman mabubuhay dito, hindi ka lalago. Kung mag-isa ka lang, kailangan mo ng grupo. Alangan naman meetingin mo yung sarili mo. So, kailangan pag magmi-meeting, may grupo ka, 'di ba? And eventually, lalaki at lalaki po yan. Meeting is keeping. Hindi porket nag-meet, hindi ibig sabihin meeting may problema or may kailangan, no? That is also keeping. Yan. Kaya minsan pag halimbawa pinatawag namin kayo, meeting tayo, ayun. Hindi dahil may kasalanan ka or ano, kumbaga, keeping po yun, keeping. Ha? Yan. Training is meeting din eh. Itong ginagawa natin, this is also meeting. Tanga lang ako, pero meeting to. Meeting in online, di ba? Online meeting. Kaya nga online meeting, online Zoom 'di ba? So keeping po ito, ang ginagawa natin. So ganun sa grupo niyo po. Doesn't matter kung isa, dalawa, tatlo, pwede niyo gawin online or offline. Effective din yung offline kasi kikita mo siya, nararamdaman mo, nahawakan mo, nasasampal mo, ganun, no? So hindi, kidding aside, pero importante yung meeting. Kasi pag hindi na kayo nag-uusap-usap, yan. Pag hindi na po nag-uusap-usap ang bawat membro ng organization, ayan, magkakaroon na ng miscommunication. And syempre, yung deliberation of information, labo-labo na po yan, no? And possible, hindi na rin kayo magkaintindihan kasi hindi na kayo nag-usap-usap. Ayan. So syempre, gusto natin lumaki sa industriya ng MLM, ayan. Sundin natin ang meeting. Ayan. Wala na masama kung gagawin na, di ba? Ayan. Next, motivation. Sa MLM, isa sa 7M yung motivation. Bakit? Kasi ang motivation kasi it should be sustainable. Hindi po siya, ang motivation hindi lang pang isang araw, hindi pang dalawang araw. Should be continuously and diretso talaga yung motivation. Kasi hindi pwedeng motivated ka ngayon, bukas demotivated ka na.
Di pwedeng hyper ka ngayong week na to, tapos next week, lie low. Di ba? Hindi naman pwedeng ano, kasi alam niyo po, mamomotivate ka of course pag kinausap mo yung mga higher rank sa'yo. At syempre pag demotivated ka, wag kakausap ng downline mo ha. Pares kayo ma-demotivate, pares kayo makikwit. Ang kausapin mo yung higher than you. Upline mo, coaches mo, mentor mo, GB directors, ayan, yung company. Ayan, kasi hindi ka naman de-demotivate niyan eh. Diba? De-demotivate kapag mali ginagawa mo. Pero, syempre, yung motivation, inside kasi talaga yan eh. No? Inside yan. So, yung motivation comes from us sa inner natin. So yung motivation, let's keep ourselves and our team motivated. Kasi ang isang grupo na motivated, hindi mapipigilan po yan eh. And normally, tuloy-tuloy yung pag-create ng resulta. Ayan. Pag-develop, dire-diretso po yan. Motivation, madaling sabihin din yan na motivated ka, maging motivated tayo araw-araw. Pero the the real challenge is after pag ikaw na lang mag-isa, 'di ba? Minsan pag tinatamad ka na, minsan nawawala na rin motivation eh. And ang motivation, ano ba magpapa-keep sa atin sa motivation? Siyempre, let's set goals. Goals na achievable po ah. Hindi ko sinasabi yung goals na hindi kayang ma-achieve. Siyempre, realistic. Involves natin dito yung goals natin. One of na motivation. Halimbawa, gusto mo magkaroon talaga ng result. Like for example, sasakyan. Huwag mong tigilan. Yan yung maging motivation mo. Halimbawa, gusto mo kumita ng mga 20 to 30,000 per week. Oh, huwag mong tigilan kasi darating yung time talagang mangyayari at mangyayari yan. Kapag kayo motivation mo, sabi nga yung let the fire burning continues, di ba? Dapat tuloy-tuloy. And celebrate small wins. Kasi nakakadagdag motivation din yan eh. Hindi lang po malaking panalo yung kailangan nating celebrate. Yung ba, labas ka sa sakyan, naging ka siya ng 1M, 500,000. Hindi lang yon. Even small wins. Let's say for example, nakapag-talk ka tapos may nag-pay in. That's also small wins eh. And you have to consider and celebrate para tuloy-tuloy, no? Yung ano natin, yung motivation natin. And syempre yung small wins kasi yan yung puzzle na bubuo dun sa malaking goals mo. Puzzle po yan eh. Connected yan dun sa malaking kabuuan mo na goal. So yung motivation mo, dun kasi papasok yung hanggang saan yung motivation natin sa ginagawa natin. Hanggang kailan tayo motivated? The question is this, hanggang kailan kayo motivated na gagawin si LLIC? Hindi natin pwedeng sabihin na ano na hindi ako ma-demotivate. Tuloy-tuloy ako. Nako po. Hindi tayo Android, hindi tayo robot, no? Even us, hindi kami robot po. Hindi tayo robot para hindi makaramdam ng demotivation. Ayan. But we have to fight for our motivation. Kailangan nating i-level up talaga, skill up talaga natin yan. Scale up natin. And kasi pag ang motivation nawala sa tao, unang-una tatamba rin. Agree? Pagka motivation nawala, parang nawala ng gana. Tama? Meron na bang nawawala ng gana dito? Sakit, 'di ba? Pero totoo. Pag ang motivation namatay, no, at as in talaga naputol sa isang kahit sa negosyante yan eh, kahit sa ang aspeto, 'di ba? Kahit sa ibang industry, pag ang motivation nawala from the root word motive, hindi mo nakalimutan mo na bakit mo ginagawa yung isang bagay, ano yung real uh, reasons, ano yung deepest why mo na wala na, nakalimutan mo na, forget mo na dahil nilamon ka na ng attrition, nilamon ka na ng rejection, frustration, and negativity sa labas. Yan yung pumapatay sa motivation. To continue the motivation, you have to keep on tawag dito, damihan mo yung mga activities na magdadagdag pa sa'yo ng motivation. Yan. Gawin mo yung mga bagay na hindi magpapa-demotivate sa'yo. So, kailangan yung ginagawa mo is nag-a-add up siya ng motivation mo. Okay? Ayan. Next, build a positive environment that encourage growth. Ayan. So, ito na yun.
sa negosyo naman natin, ito environment to eh. Community ang tawag sa atin eh. Lahat tayo dito nagtutulungan, naghihilahan. Hindi tayo naghihilahan pababa, 'di ba? Lahat tayo dito hilahan pataas. Hindi po yung ano, yung kung ano yung kakulangan nito, ganyan ganyan, hindi. Kaya nga yung community natin, yung mga networker na pagkakamalang mga baliw po yan eh, mga ano, mga eng-eng eh, 'di ba? Kasi tayo po mga networker, mga baliw. Sabihin ng baliw, believing always life is wonderful, 'di ba? So, yung pagiging ano, positibo na environment nakakatulong po 'yan para yung motivation natin. And just imagine, motivated ka pero environment mo, yun yung nagiging cause no ng ano ng pagiging demotivation mo, hindi siya nakakatulong. So ito, yung team mo, tsaka tayo, environment to community. So yung we are encouraging everyone na magkaroon pa ng grow, 'di ba? Development, mag-growth pa, so on and so forth. Next M, lapit na tayo matapos. Monitor. Ito trabaho to ng upline, 'di ba? One of the um, major roles ng upline or ng leader is to monitor. Monitor yung alin, yung organization. Monitor yung left and right, monitor yung mga leaders, monitor yung team, monitor yung sarili. Di ba? Ayan. Bakit natin kailangan i-monitor? Ano yung kailangan natin i-monitor? Kailangan natin i-track yung personal and team progress natin. Sa tagal natin sa MLM, tagal natin sa negosyo, sa company, nasaan na ba tayo? Anong development and growth na yung nangyayari? Nag-ano ka ba? Nagmamature ka ba sa negosyo? Or matagal ka na pero hindi pa rin nadadagdagan yung learnings mo or yung skills mo? 'Di ba? So, syempre the moment na matagal na tayo, dapat doon tayo nagmamature sa negosyo. And we have to monitor ourselves, personal and teams natin. Nagmamature din ba yung team natin? Nade-develop ba natin yung team natin? Oo, yung iba nakikita natin umatin ng ano ng CMS, umatin ng training. Pero in reality, nagde-develop ba talaga sila mindfully? All right? Kaya nga naumpisa dito yung mindset eh, 'di ba? Na-develop na ba talaga yung mindset nila? Ilang taon na ba tong member ko na to? I-monitor nyo kaya, try nyo ngayon. Mag-survey kayo, yung mga leaders dito. Isa-isahin nyo yung mga member nyo po. Ilang taong ka na sa LLIC? Alam mo na ba yung ways to earn? Yan. Kabisado mo na ba? Tanungin nyo po, may sasagot dyan. May apat na tao, may tatlo, may dalawa, may isa. Siyempre, we cannot blame yung mga bago pa lang. 'Di ba? But first, sila yung mga tututukan natin na i-develop din para magkaroon ng results. Kaya kung ma-assess natin, minsan mabagal yung duplication and multiplication. Kasi hindi natin natatrack kung nasa na tayo, nasa na yung team natin. Asa na yung personal growth, tsaka yung ikaw mismo tayo din. Tayo, nasa na ba tayo? Ano na ba yung nag-progress sa atin? Ano na ba yung na-develop sa atin? 'Di ba? Oh, tagal-tagal na natin sa negosyo natin, pero bakit ganun parang wala pa rin nangyayari? 'Di ba? Nakaka-relate ba kayo doon? Evaluate what's work and what's need to adjust. O, ibig sabihin, mga strategy. Oh, you have to monitor your strategy. Kung hindi naman effective, palitan. Evaluate natin. Hindi masamang magpalit ng strategy. No? Kasi minsan may narinig ako, hindi, sige, tuloy-tuloy mo lang yan. Makakadagit ka din. Eh, mali na yung ginagawa mong strategy. Hindi man mali, pero obsolete na, hindi na effective. What do I mean? Hindi ko sinabi mali pero baka hindi na effective. Eh, you have to change it. Para siyang flat tire, pag hindi mo yan pinalitan, hindi you can go anywhere. You cannot go anywhere pag hindi mo pinalitan. So you have to change the plan. Kaya nga may plan A, plan B, 'di ba? Yun yung strategy. Natin sabi dito, evaluate what's work. Ano yung gumagana? Ano yung nagwo-work? Ibig sabihin, ano yung effective? Ano yung nagkakaroon ng traction? Ano yung nagkakaroon ng development? So yun yung i-adapt natin, yun yung gawin natin, 'di ba? And adjust tayo. Ito, syempre sa pagmo-monitor natin, doon natin malalaman na-ensure natin na we are continuous improving. Kasi nalalaman mo ano yung kulang, ano yung mali, ano yung dapat palitan. Tama? Mali pa yung mindset ko Ano dapat ko palitan? No, ano dapat yung idagdag ko? Ay may kulang pa ako sa gantong aspeto, ganyan ganyan, etc. Ay hindi pa ako marunong mag-present ganyan ganyan. So, na-ensure dito yung improvement ng individual and also for the team's improvement. Siyempre, trabaho yan ng upline, no? Monitor. Ano nga namang i-monitor kayo ng mga downline nyo po, di ba? Siyempre, yung mga leaders mo yung nagawa niyan, yung mga, noong una, mga core leaders,
mga subcore, mga leaders of the leaders, yan. Pag malaki na organization. Last but not the least, ayan, sa MLM, ang pang-pitong M po, no? Sa MLM, hindi mawawala yung mentoring. That's why we are conducting right now CMS, coaching mentoring session, meron pang special training. Hindi dapat mawala ang mentoring or tinatawag nating mentorship. Kasi hindi ka mahirap kasi umasa lang sa sarili mong kakayanan lang, 'di ba? Or kaalaman. Sa lahat ng industriya, lagi meron talagang ano 'yan, isang tao na nagme-mentor o nagko-coach. Tingin kayo ng successful athletes, mga mga champion, mga mga teams, no? Kahit dito na lang sa PBA, mga basketball player, 'di ba? May coach 'yan, may nagme-mentor 'yan. So yung magaling na mentor, meron pa yang mentor. Tapos yung magaling na mentor ng mentor, meron pa yang mentor na pinanggalingan. So in reality po, yung legacy napapasa. So yung negosyo natin, ganun din. 'Di ba? Unang-una sa atin, dapat nagpapa-mentor ka. Ha? Dapat naghahanap ka ng mga mentors. Hindi po mentor. Kasi 'di ba mas maganda pag marami ka na acquire ng knowledge sa iba't ibang tao, iba't ibang experience, iba't iba yung ano. You're just not relying only on one person. I'm not saying na na palitan yung mentor na meron kayo ngayon, 'di ba? Pero ako kahit sa ibang ibang ano yan, ibang lugar makakuha ka ng mentor na pwede mong may makuha ka na magi-gain, no, matututunan. And always seek for mentors na participate tayo lagi sa mentorship program. Syempre pag mini-mentoran ka naman, just take advantage of that. Kasi hindi lahat ng tao maglalaan ng oras para sa'yo, para turuan ka, tutukan ka, tulungan ka. And yet, you are the first person na magbe-benefit dun sa ginagawa. Tama, mali? Diba? Napakadalang po kaya ng ganun na ano. Sa labas kung mag-ano ka, sa, halimbawa, papamentor ka kay nila Boss Sanchez, sila Chinkita, may bayad po yan. Mahal yan, syempre. Branded mentors yan eh. Kumbaga, meron ng pangalan, may na-build na, di ba? So, maraming klase. Even them, pwede natin maging mentors, no? Marami tayong pwede maging mentors. And, iba-ibang aspeto po yun. Pero sa negosyo natin, kailangan nyo talagang mag-ano. Kung ngayon, wala pa nagme-mentor sa'yo, hanap ka ng upline mo, pwede mag-mentor sa'yo. Maraming tao po dyan. Andiyan, kung hindi kayo ng upline, meron pang isang higher upline, meron pang isang higher upline. Always seek for mentor. Huwag kang umasa sa sariling sikap lagi, ha? Huwag lagi nagsasarili. Magpa-mentor, ha? Mm. Kasi minsan, sabi nga, may kasabihan na two heads is better than three heads. Di ba? Two heads is better than one. Di ba? So, yung possible, yung ma-experience mo pa lang, na-experience na-experience na ng mentor mo. So sasabihin sa yung pros and cons, yung do's and don'ts, 'di ba? So makakatipid ka sa oras. Hindi mo na pagdadaanan yung napagdaanan nung ano yung dapat pagdaanan mo pa kasi dahil naituro na sa iyo tama o ganito yan, ganyan ganyan. Ito yung pros and cons niyan. So bibilis ka ngayon. Bibilis ka, 'di ba? Syempre syunga-syunga ka na lang pag inulit mo pa yung mali niya, 'di ba? Kaya nga sinabi sa iyo yung yung pinagdaanan niya, experience niya para hindi mo na gawin dinaanan mo pa, di lalo ka bumagal. Tama? Ganun yun. So, yung mentoring sa MLM, napaka-importante po niyan. Unang-una, magpa-mentor ka. Pangalawa, magme-mentor ka din. Ibig sabihin, ikaw yung gagawa ng mentoring sa grupo mo. Hindi habang buhay. Kaya nga, you have to acquire more knowledge Kasi the more knowledge that you have, yun yung magagamit mo pag malaki na grupo mo. Kaya minsan tayo, hindi pa tayo binibigyan ng malaking grupo kasi alam na nasa taas, hindi pa natin kaya handle when it comes to mentally, di ba? We cannot handle pa. So, ibig sabihin, hindi pa tayo prepared. So, pag prepared na tayo, ibibigay yan. Ibibigay yan. Kusa, magugulat ka na lang, siksik, liglig, umaapaw, di ba? So, dadami yung mga lines of leaders mo, active lines, because you are prepared enough and ready enough for the responsibility and accountability. Okay? So, let's seek mentors. Kung gusto mo maging magaling na mentor, dapat, syempre,
You have to develop yourself. Etong ginagawa natin, this is mentoring, guys. Darating yung time, kayo naman yung magbabagsak nito, hindi naman kami habang buhay, taga-trainer. 'Di ba? O, darating yung time, kami na yung pumapalakpak sa inyo pagka nagte-train na kayo. 'Di ba? You have to aim for that. Hindi pwedeng sasabihin lang natin pero hindi niyo ginugusto. You have to desire it. Dapat i-desire mo siya na darating yung time ako naman yung gagawa ng ginagawa ng mga GB directors. Di ba ang ganda nun? Meron kang vision para sa sarili mo at nakikita yan ng grupo mo. Pag nakikita ng grupo mo yan, ikaw ang visionary leader, visionary mentor na ikaw nag-a-attract ng tao papasok sa organization mo pag ano. Okay? So mentoring po magpa-mentor tapos ikaw naman magme-mentor, you pass the torch, di ba? Papasa mo. Learn from those who have experience and succeeded and can provide valuable insights and guidance. So doon na papasok yung mentorship program na kung saan pag ikaw magpapamentor ka, you are willing na tanggapin lahat ng sasabihin sa iyo ng magme-mentor sa iyo. Ito, number 1 rule. Never argue with your mentors. Kasi syempre kaya nga natawag na mentor yan, since nasa mentoring tayo, napagdaanan na yan or they are ahead of you, no, in terms of experience. 'Di ba? And of course, knowledge, 'di ba? Kung bago ka pa lang. Pero syempre, ano yan case to case basis yan. And diyan papasok yung low key and empty cup, 'di ba? Bawal yung acne. Kasi hindi ka magiging magaling na mentor pag hindi ka nagpapa-mentor. Okay? Gusto mo maging magaling na mentor sa negosyo natin, you have to mentored by, of course, the best. O, 'di ba? Siyempre, kung papa-mentor ka na lang, doon ka na, maraming mentors mas maganda. Kasi iba experience ito. For example, you have 4 mentors. And yung 4 mentors na yung iba-iba experience, 'di ba? Iba-iba skills, iba-iba yung yung may impart sa inyo na knowledge and experience nila. So, pag pinagsama-sama mo 'yon, mas magaling ka doon sa apat. Ako naniniwala ako na mas magaling yung tinuturuan later on kaysa doon sa nagtuturo. Alam niyo bakit? Kasi ikaw nasasalinan. Pero yung sa mento, wala namang bumabalik eh. Hindi mo naman siya na 'di ba? Unless you shared the same information or shared knowledge and experience, 'di ba? Pero panalo talaga yung mentee dun sa mentor. Yes. Ang ano naman, ang ito yung relationship ng mentor-mentee. Hindi naman araw-araw yan lagi nag-uusap eh. Ang mentor, laging naka-prepared lang yan kapag kailangan ni mentee ng tulong niya. So, for example, kailangan ng guidance, kailangan ng um, right decision, 'di ba? Na hindi kayang i-address o hindi kayang resolve itong mentee na to. Kasi may experience po to eh, mga distributors ng LLIC. Pag lumaki grupo niyo kayo na yung magme-mentor ng team niyo. Kung ano yung ginagawa niyo ngayon at ina-acquire niyo ng information knowledge, yun ituturo niyo pass on down the line dun sa organization po eh. So very important yung mentoring. So pag hindi ka hindi mo sinasubmit yung sarili mo din sa mga mentors mo, definitely, syempre mahirapan ka rin mag-handle sa ilalim nun, di ba? So, may nangyari yan karma-karma mga ganun. So, these are the 7 M's na kailangan natin matutunan sa MLM. Yung iba, alam nyo naman na to, pero kailangan natin i-remind, di ba? So, ano yung unang M natin? Mindset. Tama? Pangalawa, market. We have to know, understand, and the needs of the target market. Pangalawa, message. Tama? Pangapat, ano yung pangapat? Type nyo nga sa chat box, ano yung pangapat? Ano yung pangapat natin? Taong may mukha. Ayan. Mindset. Ayan ako, walang nagsusulat. Mindset. Ano pa? Market. Third M. Ano yung third M? Tayo na. Monitor, di ba? Monitor. Ayan. Sino nag-chat? Ayan. Meeting. Ayan. Tama si Ma'am Telma. Di ba? Sabi ko sa inyo, meeting eh. Ayan. Talaga yan. Talaga yung mga masisipag umattend ng meeting. Ayan. Mindset. Alright.
market, message, meeting, monitor. Ano yung pang-anim? Bago tong mentoring. Yung pang-pito kasi yung mentoring eh. Grabe yung aga pala, 9:30 na. Ayan. Oh, grabe, may pumapasok na. Akala na mag-i-start pa tayo. Alright. Game. Monitor. And last is mentoring. Ayan. Yan yung 7 M's sa MLM na dapat ginagawa natin at dapat meron tayo yan. Mindset, message, market. Dapat alam natin yan kasi yan yung ginagalawan natin sa industriya. 'Di ba? So mas may grupo ka na, mag-monitor ka na, dapat may message sa prospects mo, 'di ba? And dapat mini-meeting mo yung grupo mo, right? Motivation, dapat na-keep yung motivation para ma-keep yung team. Kasi pag demotivated yung upline, demotivated lahat ng grupo. Ganun yun eh. Oh, ramdam ng sakit ng kalingkingan, ramdam ng kasukasuhan, parang baliktad. Basta yun na yun. And the last is mentoring. Yun yung magsusustain sa grupo, yung mentoring. Isang grupo na walang alam, 'di ba? Kawawa, 'di ba? Isa-isang malulusaw po 'yan. So 7 M's for me is equals to 7 million. Ayan. So yan yung magdi-deliver ng income natin. And syempre, yung gustong-gusto nating makuha, 'di ba? Or ma-achieve sa buhay natin. Sino bang ayaw ng 7 million? 7 million. Siyempre pag ginawa natin yung pito na yon, 'di ba? Right mindset tayo. Hindi ka magkakaroon ng 7 million kung mali yung mindset mo, 'di ba? Pangalawa, hindi ka kikita ng 7 million pag hindi tama yung market mo. Tama, mali. At hindi lalaki yung market mo, yung prospects mo, yung organization mo pag mali yung message. Tama? At at hindi lalaki yung organization pag hindi ka marunong mag-monitor. Hindi ka magkakaroon ng 7M pagka syempre hindi ka nag-keeping, monitor, meeting rather, 'di ba? Then syempre, para mas lumaki-laki yan, lumaki pa ng lumaki na lumaki na lumaki, you have to mentor your team. Okay? So that's why, yan, ang pagong at ang kalabaw. Yan, kwento time na tayo, no? Yan, maga pa naman, 8:30. So, kwentuhan time. Si kalabaw at si pagong. So, yung mga hayop kasi, kahit hindi yan parehas na yung uri ng hayop, no? Halimbawa, pagong, kalabaw, magkaiba yan eh, di ba? So nagkakaintindihan sila kasi pare silang mga hayop, 'di ba? Yung mga hayop kasi nagkakaintindihan 'yan. So si Pagong tsaka si Kalabaw, sabi niya sa sabi niya sa Pagong, mayabang si Kalabaw eh. Sabi ni Kalabaw, kaibigan Pagong, tara magkarera tayo doon sa bundok. Ayan. Kung sino unang makarating doon sa bundok bukas, no? Bukas ng umaga at exactly 6 a.m. Sabi ni Kalabaw, nag-English pa. Siya yung panalo, siya yung magaling sa atin. Ayan. So sabi ni Pagong, call. Ayan, nag-call si Pagong. So ito na. Bukas pa yung race nila, no? Magkikita sila sa same place, magkakarera sila. Pero ang ginawa ni Kalabaw, kumain, nagpahinga, natulog. Ayan, natulog. So, dahil kumain, busog na busog, nakatulog siya. Ito namang si Pagong nag-strategize. Anong ginawa nag-strategize ni Pagong? Nag-text brigade. Ayan. Nag-send to many, nag-calls out sa mga kapwa niya Pagong. Sabi niyo, pinatawag niya lahat yung mga kauri niyang Pagong. Mga kapagong, sabi nung Pagong. Meeting tayo. Meeting. Ako kagad sa training. Meeting tayo. Ayan. Oh, ngayong gabi, lahat tayo magsasakripisyo. Lahat tayo ah merong gagawing kakaiba. Lahat tayo merong isa-sacrifice, no? Meron tayong goal. Ayan. So minomotivate ni Pagong yung kapwa niya Pagong, motivation, 'di ba? So minentoran ngayon ni Pagong yung mga kapwa niya Pagong. Eh syempre itsura ng Pagong pare-pares lang naman, 'di ba? Bawat isa sa inyo pepwesto sa mga bawat puno, sulok-sulok. Makikipagkarera tayo kay Kalabaw. So, mautak to si Pagong eh. Siyempre, alam mo naman, pag Pagong, literally, mananalo talaga Kalabaw dyan. Pero daig ng madiskarte yung mautak. 'Di ba? Ayan. So, ito, tingnan nyo.
si Pagong, pinapwesto niya lahat ng mga kauri niyang Pagong. Yan yung mga Ninja Turtles yan. Nakapwesto sa puno, nakatago yan. Para isipin ni Kalabaw, yun din yung nakalaban niya. So ito na, may pinapwesto siya doon, start na ng race. Nandiyan si Kalabaw, si Pagong. Ready, get set, go! Tumakbo na silang dalawa. So syempre, normally, naiwan si Pagong. Kasi syempre, ang lakas ni ano yan, ang lakas si Kalabaw, yung bilis tumakbo niyan eh. Kaya lang, after mga 20 meters, nagulat si Kalabaw, nakita niya si Pagong, nandun na, nauna sa kanya. So takbo ulit siya, takbo. Hingal. After 100 meters, yan, 100 meters, nakita niya na naman si Pagong. Sabi niya, ba't ang bilis ni Pagong? Takbo na naman si Kalabaw. Takbo na si Kalabaw. Paakyat na po ng bundok. Akala niya, naunahan niya na si Pagong, naunahan niya. Meron na naman isang Pagong dun. Sabi niya, ba't ang bilis ni Pagong anong ginagawa niya? Hanggang sa makarin siya dun sa pinakatuktok. At yun yung na-meet niya dun, yung pinakahinamon niya na Pagong. Sabi ni Pagong, pag Kalabaw, kaibigan pala, Kalabaw, una ako sa'yo, talo ka. Diba? Ibig sabihin, yung the whole night na yun, naglakad na yung mga Pagong. Pumwesto na sila. Nag-strategize, nag-meeting. Tama? Naging motivated sila that night. Minentoran ng leader na Pagong yung mga kapwa Pagong. Kaya nanalo sila. Ano yung moral lesson? Sa negosyo natin, hindi kaya yaman ng kahit Kalabaw nang mag-isa ka lang. No man is an island. Hindi ka magtatagumpay sa industriya natin na by your own strength, power, agility, sama mo na lahat, powers, 'di ba? Pero pag ikaw magaling ka at sinama mo yung team mo, 'di ba? Nag-strategize kayo, ginamit niyo yung mga natutunan niyo sa training, guys. You can create miracles, you can create extraordinary result na hindi mo masukat na pwede pala mangyari, 'di ba? So, sa network marketing, kaya nga network kabuuan ng nagwo-work, work of the net, 'di ba? Network. So hindi tayo magtatagumpay sa negosyo natin na tayo lang. Dapat meron tayong organization, may grupo, at yun yung magbibigay ng resulta sa atin. So with that, maraming salamat. Thank you, and to God be all the glory. That are the 7 M's ng multi-level marketing na kailangan natin gawin at i-adapt up until now sa grupo natin. So with that, maraming salamat. Balik ko yung microphone kay Director Jill. Yun po ba? Alright. So, thank you so much, Director James. Okay lang po ba magpaulan naman tayo